Good morning! Yes, we have another topic to discuss. Still, nasa food service tayo, so i-share ko naman yung mga iba pang tanong ng ating mga client. Anong difference ng food tray and catering? Paano nga naman ba namin ma-afford ang isang catering kung ito na yung budget namin? So, bago ko sagutin ang tanong na yan, so share ko na yung mga problems ng mga client namin. So, nalalas ang kliyente ko na gusto niya ng pagkain namin. So, gusto yung pagkain namin. Pero si Ma'am Weng, gusto kayo magluto kayo sa amin. Pero kung mapakiter kami sa inyo na 30 persons kami, magkano? Kung mapakiter kami ng 50 persons kami, magkano? So, in-explain ko sa kanya, Ma'am, ang catering is ganito. So, catering namin, may kasamang pagkain, may kasamang service. Ngayon, kung 50 persons kayo, so, kukunti na yung pagkain na kailangan ninyo, and you need the service na sa amin, so magka-contented service cost doon. So, ang offer ko sa inyo is, mag-food tray na lang kayo. Ano bang food tray? Sabi ko, Ma'am, ang food tray, ilalagay natin yun sa isang container. So, we are using, Ma'am, ng container na reusable. Eco-friendly po kasi kami. So, hanggat maaari na pwedeng gamitin yung mga containers na ginagamit namin sa ngayon sa aming food tray, yun po ang talagang ginagamit namin. So, as much as possible, maiwasan namin yung mga single-use like aluminum tray kasi nayuyupi na agad yun. So, napaka-convenient ng food tray kung ang kayo is kunti lang naman. So, problema talaga nila yung magluluto. Ayaw na magluto. Napaka-hassle daw. Magpapalengke pa sila. Tapos, minsan, ang mga pagkain, ingredients, sobra-sobra. And eto yung bisita. So, ngarag na si Ma'am. So, Weng, tulungan mo ako. Ano may offer mo sa akin? Ma'am, ito na bibigay ko sa inyo. Magpo-food tray po kayo. So, yun naging solusyon ko sa kanila. So, ang food tray talaga po, kung alam na ninyo, nakaka-order kayo sa amin, nakaka-order kayo sa iba. So, nag-o-offer po ang mga restaurant ng food trays na ready na siya. Yung iba gumagamit ng mga aluminum tray na good for 10 persons, 20 persons. Depende po sa kailangan ninyo. Wala na pong servisyo doon. Merong advantages talaga siya. Unang-una, it's very convenient. Kasi hindi na kayo magluluto sa part ninyo. Kukunin nyo na lang, i-order nyo, pili kayo sa menu, and then, kung ilang persons, pag-uusapan nyo, and then the budget. So, very convenient sa part nyo. Iwas stress. Hassle magluto. And secondly, it's very practical. Kasi, yung ginamit na ingredients, wala naman sayang. Kasi andun na yun sa restaurant. Sila nang bahala mag-ready noon, bibigay sa inyo, luto na. And the third is, we can save money. We can save money a lot kung naka-food tray po tayo. Kasi instead of catering, nakakunti lang naman, so tayo nang bahala magbigay ng service. So, kung naka-food tray man yan, so tayo nang mag-provide ng ating plates, tayo nang provide ng ating mga glasses, and the service is tayo na lang magbigay ng service. At least yung asikaso natin bilang host ng event, yung table na lang and konting mga gamit na ilalabas natin from our dining sa ating mga cabinet. Yan, isa-set up na natin table. So yung tray na ginagamit usually, yung iba gumagamit ng aluminum tray, isa-set up na yun sa lamesa. And it's a lot of variation din. Isa pa sa convenient ng food trays, you can choose chicken, pork, beef, vegetable, salad, pasta, and mga appetizer. So, sa ganung budget, for example, may budget kayo 2,000, iba-iba mang pagkain ang yung order ninyo. So, hindi na siya isang putahe lang na pagod na kayo, halagang 2,000, ilan lang naman yun. So, unlike na in-order nyo sa isang restaurant na nagpo-offer ng food trays, marami kayong pagpipilian and pwede nyo pa siyang ma-customize. Yan. Top of that, ang convenient nito is ang being stress-free. So, si Mami, hindi naman siya mangangalag sa kusina, hindi siya mamamalengke. So, asikasuhin na lang niya yung sarili niya at ibang other needs para makumpleto at maging okay ang kanyang event. So, okay. Kapag medyo nagdami na bisita, for example, 100 persons na, 80 persons, yon, part of that catering na, pwede na ito sa catering. And depende sa budget nyo. Kasi minsan talaga may papakater na 50 persons, cater na yon. So, nasa sa inyo naman yun. At least may kayong option. Mapa-food tray ako or mapa-cater ako. So, ginagawa ko ang video ito, ginagawa ko itong information na to para sa mga mommy, sa mga busy persons. So, meron kayong option ngayon kung anong pwede i-offer pag kayo naman ang nakatoka sa event. Iwasan lang natin dito
sa lahat na nakapanood na aking video, yung mga scammers. Kasi nakakita ako and nalaman ko din may mga nag-go online selling sa ganitong ordering system. So you have to check kung sino ang ating mga suppliers. So kung may proven suppliers ka na maaasahan mo, doon ka mag-stick. Or if you are new to this kind of supplier, mag-check kayo ng page and then magtingin kayo ng review. Importante makita niyo yung review ng mga client. Kung ano ba to, positive ba ang ginagawa nila, anong klaseng pagkain ang offer nila. So, doon mo mababasehan kung anong klase ang suppliers mo. Kung anong klase silang mag-serve, anong mga pagkain na magmamatch or mag-a-align sa gusto mo. Kasi yung mga kliyente talagang for us, yung mga healthy choices. Yan. Yung kliyente ko talagang, gusto ka namin kasi healthy option. We can customize your food, the food we have, depende nga sa gusto namin. So, ikaw, very adaptable ka doon. Ang talaga naman na pag dumating sa amin, all surprises, yung mga pagkain, napaka-creative mo mag-set ng menu, masarap ang luto ng mga chef mo. Yun. Thank you for that sa lahat na natitiwala. So, yun po ang aking information. Iwasan natin scammer. Iwasan natin ang makasira yung ating event sa isang supplier na hindi naman pala tama ang kanilang mga sinasabi. Para bang reality versus expectation. Yan. So, we must know our suppliers. Kung sino ang mag-handle ng ating event, hindi lang tayo titingin sa mura. Tingnan natin yung quality. Importante kasi yung quality. Kasi may event kang pinaghandaan, gastusan mo yung setup mo, hinintay mo yung date na yon, tapos masisira lang sa type of service or pagkain na in-expect mo maging maayos lahat. And to anyone na nagustuhan po ang video na to, come and join me sa aking mga video creation. Kung nakatulong sa inyo to, please like, comment, and share my page sa inyong mga kaibigan. Thank you! And lagi kong tatandaan, at nasa puso ko na po ito, a good service is a healthy business. Thank you!